Okay? So nagdagdag po tayo ng 2 liters. So meaning 20 liters po lahat para mapapunta natin sa 3/4. Okay na po yan. So yan na po ang final na volume natin para sa engine oil ng 8DC9. Bali 20 liters of oil po ang nilagay natin. So 20, parang lumalabas po is 20 plus almost 1 liter. Almost 21 liters kasama yung dalawang oil treatment. Nagdagdag po tayo ng dalawa nito. Okay? Tapos ang next natin, Ronald, fuel filter na. So magpapalit din po tayo ng fuel filter nito para mas maganda po. Dahil normally ang fuel filter po, saka lang pinapalitan kung nagkakaroon na ng parang sign ng... Pero ang ginawa po namin sa maintenance, every change oil, kung pupunta po tayo sa kasa katulad ng mga Rangers, then meron po talagang mga interval yan na nakasama sa kwan nila sa PMS. Pero pagdating po kasi sa truck, depende na po siya sa kanya-kanyang experience ng operator kasi wala naman na pong nasusunod talaga na change ng interval. Pero may mga kwan po sinasagad until bumabara na para makapag tipid ng konti sa maintenance cost. Pero sa amin po, mas malaki ang aberya kung mahirap siyang paandarin dahil nag-clog yung fuel filter dahil may laman po itong konkreto. Hindi po katulad ng mga truck, pwede mong itabi yung truck na may laman, hindi masisira. Ito po, titigas kagad yung semento, mas malaking perwisyo. Kaya napaka-importante po na alaga ang makina. Kasi sa makina nang gagaling yung power nitong ball drum. Okay? Salamat po. Okay, mag-start po tayo. Ibagam, nag-start ka, tayo clear ko. Okay, no tools, clear. Start. Okay. So hindi ko alam kung medyo clear po sa video yung sound, pero ibang-iba po ang tunog ng 8DC9. Talagang maririnig nyo po yung power. Okay. So yun na po yung propeller going sa ball drum. So nagpapump na po yan ng hydraulic punta rito. Then pag naglagay kayo ng selector, either clockwise or counterclockwise po yan, mixing or discharge. Okay, so yan po ang ating change oil ng 8DC9 Mitsubishi Fuso. Mitsubishi Fuso pala, yun na pala yun. Okay, so mamaya po ipapakita ko naman mag-drain tayo ng radiator water para magpalit tayo ng pure coolant. Okay, salamat po. Okay, so ibababa na po natin. Same procedure from from up, dadalhin lang sa down, and then gaganunin para mag-activate. Down, then right. Okay, so bababa na po yan. Napalaking convenient po pag well-maintained itong electric control para sa pump ng ulo, para hindi na po mamano-manong nagja-jack. Okay? Nald, iatras mo pa ilang ijay, tayo makarwar niya. Okay, silip sa ilalim. Walang aso. Clear. Side clear. Then check rear. Lagi po, safety first lagi pag umaatras. Lalo na pag walang pahinante, ikutan lang po muna. Pero mas maganda po na lahat ng movement natin, lalo na pag ganitong mga maraming mga gamit, mas maganda po kung magpa-assist sa pahinante para safe lang po. Kasi pag nasa loob na po ng cabin, blind na po itong area na to kasi wala ka pong rear view mirror. And kung kaya pong installan din ng reverse horn,
magpa-install din po tayo. Napakalaking bagay po yan, lalo sa construction site, para maging aware yung mga ibang nagtatrabaho na may umaatras pong sasakyan. Hop! Okay. Okay, Atan, makarwara lang diban. Okay. Naipit po kasi itong van, hindi makalabas. Bani, pakiman natin yero. Okay, kuya. Okay, kuya. Thank you. See you, mamaya. Ito po na bangga ng isang pick up sa Cagayan, sa Tugigaraw. Naka-standby po sila sa gasolinahan, bigla na lang binangga. Disgrasya po. Okay sa to yan. Ito yung nagsukat ni Danuman. Yeah? Okay. So yan po ang ating change oil ng Mitsubishi Fuso 10-wheeler mixer with 8DC9 engine. Okay, almost 21 liters including dalawang canister po ng oil treatment. Okay, salamat po. Okay, so akyat po tayo, pakita natin kung gumagana yung odometer nito. Ito po, lalagyan ng coolant. Okay. So, yeah. Sana gumagana pa yung odometer. So, kukunin lang po muna natin yung kanya, yung record today. Then mamaya pag gumandar, saka tayo mag monitor. Okay. Nasa 3 years na rin po yata itong unit. Going 3 years nandun po. And so far, very happy naman po tayo sa Fuso. Napaka-kwan po, knock on wood, napaka-tibay na truck po. Parang mga hino rin siya. Yun lang po, ito ang pinakamalakas sa fuel consumption kasi pinakamalaking makina sa lahat. Naka-design po yata ito para sa mga pangakyatan sa bundok talaga. And ang next po na ipapagawa natin is ito, yung nabasag na windshield. So, change po yan. Okay. So, kung tutuusin po, ang mixer natin, ang gross capacity nito is lang po, bababa lang po. Okay. Ang gross po is 20,000 kilograms and then net is 10,000. So, 10-wheeler po ito, 8DC9. Ang maximum pong load niya is parang 5 cubic ng konkreto. Yung 5 cubic po is parang kuhanin lang natin ng average na 1,650 kilograms per cubic meter. So 5 times 1,650, yun lang po ang kinakarga. So kung tutuusin po, sobra-sobra yung power ng mga 10-wheeler transit mixers para sa maximum load nila. Hindi po katulad sa mga 10-wheeler na drop side, talagang mas marami pa pong naikakarga. Kaya medyo alaga rin po yung mga makina nito. Hindi po talaga siya puwersado lalo pag umaakyat sa bundok. Okay? Salamat po. So later ipakita ko po sa inyo yung pagpapalit namin ng pure coolant na. Salamat.